Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 5 verse 6. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. The power of submission, pagpapasakop. Alam niyo po, nabanggit ko sa pag-aaral natin this week na kailangan umangat naman tayo sa buhay na ito. Ang sikreto po dyan ay sa pagpapasakop ng ating buhay sa Panginoon. Kailangan po ay matutunan natin ito. At ang Biblia po, kaya itinuturo ito kasi gusto ng Lord na hindi tayo mahirapan sa panahon po na tayo po'y dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at maranasan naman nating umangat sa buhay. At alam niyo po, ang pagpapasakop hindi po yan pagiging tamad. Yan po'y pag-cooperate sa kalooban ng Diyos. In other words, kailangan malaman mo muna kung ano yung nais ng Lord sa iyong buhay sa pamamagitan ng kanyang salita at dun ka magpapasakop. Ano ba ang involved sa pagpapasakop? Unang-una po, humility, pagpapakumbaba. Kaya sabi po rito sa 1 Peter chapter 5 verse 5, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas ngunit kinaluluguran niya ang may mababang loob. So malinaw po, against ang Lord sa mga mayayabang. Kasi sa pamamagitan lamang ng pagpapasakop, dun po tayo napopromote sa buhay. Kailangan po maging humble tayo sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Yun po ang tinuturo ng Panginoong Hesus sa Luke chapter 14 verse 11 at sa Philippians chapter 2 verses 3 to 5. Kailangan tularan natin ng Panginoong Hesus na siya, dahil sa kanyang pagpapakumbaba, siya po ay pinarangalan. Sa buhay na ito, maaari lamang tayo maparangalan. Kung tayo po'y marunong magpakumbaba. Kaya kaya mo bang magpakumbaba? Magpakumbaba sa harap ng Diyos at sa mga tao. Pangalawa po, ang ibig sabihin po ng submission din ay total trust, pagtitiwala. Kaya mo bang ipagkatiwala lahat sa Diyos? Ang sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. So ang ibig sabihin po ng salitang ipagkatiwala dyan ay ibigay mo lahat kay Lord. At yung mga cares natin, kadalasan yan po yung ating mga alalahanin. At ang pangako po ng Diyos, bibigyan tayo ng kapayapaan. Kung tayo po'y lubusang magtitiwala sa Kanya. Yung po ang sinasabi ng Philippians chapter 4 verses 6 and 7. Ganon din ang sinasabi ng Isaiah 26 verse 3. So sa buhay na ito, minsan tayo po kasi ang nagpapahirap sa ating sarili. Masyado tayong nababalisa. Samantalang ang sabi ng Biblia, kung magtitiwala ka sa Kanya, yan ay pagpapasakop sa Diyos. So iwanan mo lahat ng iyong mga alalahanin sa Diyos. Ibigay mo sa Kanya. At yun po ang pagpapasakop. Number 3, kailangan po i-reject natin at i-rebuke ang gawa ng kaaway. We must learn to reject and rebuke the devil's work. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9. Sabi rito, maging handa kayo at magbantay. So sa buhay na ito, hindi pwedeng nagkukompromiso po tayo palagi sa kasalanan. Hindi pwedeng namumuhay tayo ng mali, tapos sasawayin natin ang dyablo. Kailangan po maging mapagbantay tayo, be vigilant at mag-ingat tayo palagi. Baka mamaya, may mga nakaabang na patibong ang kaaway sa ating buhay. Kaya ang best way para makapag-ingat po tayo, manalangin. Sabi sa Matthew 26 verse 41, at huwag natin bigyan ng puwang ang dyablo. Yun po sinasabi ng Ephesians chapter 4 verse 27. Kasi ang dyablo parang leon na umaatungal at umaaligid-aligid. Yun po ang sabi ng Biblia. At higit sa lahat, paalala sa atin ni San Pedro, huwag tayong matakot sa Kanya. Ang mahalaga, patatagin natin yung ating pananampalataya at matuto tayong magtiis. Yung po sinasabi ng Psalm 37 verse 3, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. So sa pamamagitan po ng pagpapasakop, mga kapatid, tayo po ay aangat sa buhay. Tandaan nyo, 3 bagay: pagpapakumbaba,
pagtitiwalang lubos sa Diyos at sawayin natin ang gawa ng dyablo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at muli naintindihan namin na sa pamamagitan pala ng pagpapasakop sa iyo, kami ay aangat sa buhay. Turuan mo kaming magpakumbaba, magtiwala sa inang lubos at higit sa lahat, ang buhay namin ay tunay na lumayo sa kasalanan at sawayin namin ang dyablo upang sa ganon tuloy-tuloy ang pag-angat namin sa buhay. Salamat po, Panginoon. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.